Yes po, sir. Hello, ayun, medyo. Hello, test. Ayun, nakikita na. Nire-record ko sa OSB kasi ayaw mag-record sa kwan. Okay, baka yung mga wala, baka sabihin nilang hindi natin. Okay, so anyway, so I have here now NetBeans. I'm using NetBeans IDE 18, kaya medyo luma kasi 20 something na yata yung bago sa ano. But anyway, I'm going to create a new project. So alam nyo na yan. So Java with and Java application ang gagawin natin. So next, so dito kilalagay yung project name. Kunwari lang OOP Bank Demo. Kunwari lang Bank Demo yan. Okay, so dito I'm going to create a main class. Hindi ko i-uncheck ito ngayon. Ina-uncheck ko lang yan kapag usually kapag JFrame form ang gagawin nating main class natin. Pero if actually kahit na hindi mo yan check yan, okay lang din. Pero I suggest na baguhin mo yung pangalan dito. Alisin mo yung OOP nandiyan. So for example, gawin natin itong bank driver or bank class driver. So yung driver na yan, usually yan ang binibigay na pangalan na pag-test ng isang class. Driver, class driver ang tawag nila dyan. Pang-test lang yun, hindi siya yung actual na sa program. It's just used for testing. So pero yan ang tatawagin ko na main class ko. So if I click finish, yan. So i-close ko yung mga iba para so that's my code. Nakikita ba yung code natin? Okay. So ito yung aking ano yung nilagay ko? OOP Bank Demo. Ito yun, di ba? This is our project, OOP Bank Demo. So this will be our driver. It is the file where we're going to test our class. So ngayon, we're going to create our own class. Yung class kasi baka hindi na natin diniscuss sa classroom yung two chapters. Pinab-view ko na lang sa inyo. When you say class, parang yan yung parang classification. It's a template. So let's say for example, yung person, yan yung template natin, parang ganun. Nandoon yung attributes. So a person can have attributes like for example, yung kanyang name, yung kanyang address, so something that will describe the person. Pwede rin yung mga physical properties like height, weight, gano'n. Kaya nga, if you still remember, if you create a GUI application, let's say a label, meron tayong tinatawag na properties window, di ba? Yung properties window. So yung label, nandoon yung kanyang color, text property, etc. Marami siyang properties. Yun, actually, yung attributes. Yun din yun. Kasi yun, yung mga ginagamit natin sa GUI are actually objects. Kaya nga object-oriented programming. So halos lahat ng ginagamit natin, or if not lahat, na ginagamit natin sa Java are actually objects, or it comes from a class. Puro galing sa class. Diba? So kaya tingnan nyo palagi, public class. This actually is already a class also. Yung kine-create natin. So nagki-create na tayo ng class noon pa. Pero this time, let's create another type of class, yung talagang class. Okay, so a class, parang classification, we can create object, or what we call an instance of the class is actually called objects. Tapos yung class niyan, meron siyang yun nga, attributes or properties, sabi ko kanina, and meron din siyang method. So hindi bago rin yung method sa inyo. Actually ginagamit na natin yung method. Kaya lang, hindi nyo lang alam, hindi ko muna sinasabi na yun ang pangalan nun, or yung mga dati yung procedure or yung function, ganun sa mga C language. Ang tawag sa object-oriented programming doon are methods. Okay? Actually,
main here is actually a method. Ito, yung main, that's actually a method. So yung method yung has something to do with action yung may gagawin yung class. Okay? So for example nga, ang class is a car. So ang method niya yung mga pwedeng gawin ng car. Let's say for example, mag-accelerate yung abante, or mag-turn left, mag-turn right. So these are methods. Okay? So yan yung have something to do with action. So nire-review ko lang ng konti yung na-view nyo dun sa video. But now let's create our own class. So we have here our bank demo. Yan. I-right click nyo lang ito, parang nag-add din ng JFrame form, di ba? Right click, new, pero hindi JFrame form ang pipiliin nyo, Java class, because we're creating a new class. So ito yung demonstrate dun sa video. Yan. Then dito mo ilalagay yung class name. So tawagin ko siyang bank ngayon. Okay? So it's actually a bank, kunwari, bank application. And then I'm going to click finish. Yan. So meron na akong public class bank. So blanco. So delete ko na lang muna siguro mga nandito. Yan. Public class bank. So sabi natin, meron tayo mga attributes sa mga objects nito. So let's say yung bank nito, so private, ibig sabihin ng private, hindi ito makikita sa labas nitong file na ito. It will only be seen inside this file. So private, for example, integer account number. Yan. So account number is now one of the attributes or properties of the class bank. Private string. Tignan nyo yung string uppercase. Bakit uppercase yung string? Because it's actually a name of a class. Sabi ko nga, pag name ng class, gawin ninyong uppercase palagi yung first letter. Okay, so public string, name, yan yung name ng may bangko. Private string, kunwari address. Private string, account type, kunwari lang mga yan. Private float, balance. Yan. Kunwari yan yung mga attributes natin. So simple yan lang natin, hindi ko napapahabain. Okay, and then we also have here private static. Bakit may static? So yung static na yan are called class variables. So it's not a variable of a particular object but of the whole class. Mamaya makikita ninyo kung paano gamitin yan. So I'm going to place here count. May question so far? Ipaki-raise lang yung hand habang kwan. May tanong? Wala. Questions na. Okay. Ay, public static, may yan, may error kasi wala pang data type. Int count. Private static int count. So siningit lang natin yung word na static. So that means it's a class variable. Okay. So hopefully tama yung term ko doon, pero it was discussed in the videos that you have viewed last week. So now sa isang class or sa isang object, if you still remember, di ba nung gumamit tayo ng label or text field, naalala nyo yung text field sa GUI application natin, yung parang text box sa Visual Basic text box yun So Java, it's a text field. If you still remember, meron tayong set text, meron tayong get text, ganun, di ba? Anong ginagawa ng dalawang yan? Yung set text, sineset mo or binabago mo yung text property ng isang text field. Yung get text, kinukuha mo yung value ng text property, di ba? So in Java, itong set, ang tawag din dito ay mutator methods. Mutate, ibig sabihin ng mutate, parang babaguhin.
Kasi we use this one to change the property, change the value of the property. Or ang ibang libro, actually yun ang parang ginagamit na ngayon karamihan, is these are also called setter methods. Setter kasi pang set ng value. Okay? Yung get naman, yung get na yan, ang tawag dyan kung minsan is accessor methods. Access, ina-access natin, kinukuha yung value, ina-access natin yung value. So accessor method. Or ang tawag din dyan ay getter methods. So we have setter and getter. So itong mga nandito na value, hindi nakikita yan sa labas, o hindi mo yan mare-refer sa labas. Paano mo yan mababago? Paano mo lalagyan ng laman? Paano makukuha yung value niyan? So sa Java, gagawa tayo ng getter and setter methods for all of these, or kung ano man yung gusto mong ma-access o mabago sa labas, yun ang lalagyan mo ng getter and setter methods. Ayan, getter and setter methods. So may code tayo kung paano gagamitin sa labas. Pero actually, napakadali pagdating sa NetBeans kung gumagamit ka ng IDE. So na ano na yun, set text is a setter method or mutator method. Yung mga get, sabi niya, getter method. So yun ang standard sa Java. Usually, pag nag-start sa set yung setter method yun. Pag nag-start sa get yung pangalan, getter method or accessor method yun. So, ngayon, ito, as I've said, kaya nga private, dito lang ang mga yan. Dito lang nakikita ang value sa file na ito. Paano natin mabatago ang file na mga yan? Say, if you have the program. So we need to make use of a getter and setter method. So how? I-right click lang to, tingnan nyo, madali lang. Right click nyo lang, tapos may nakalagay doon, insert code. Right click, insert code. Ayan, tingnan nyo, generate, anong generate natin? Constructor, logger, getter, setter, getter and setter. So ang gagawin ko na lang, getter and setter. Yan. So dahil madali ito ngayon, malamang yung mga grade nila sa exams ay 75, baka tataas nitong semifinals, magiging 76. No. At least tumaas, ano. Yung palaging close lang ang ginagawa. So ito, pwede natin i-check lahat ito if you want. So yung chine-check natin, yan yung igagawa niya ng getter and setter. So yung chine-check natin, yan yung gagawa niya ng getter and setter. Pag ayaw mo igawa niya ng, i-uncheck mo lang. Kung ayaw mo igawa ng getter or setter, yun, i-uncheck mo lang. So basta naka-check, igagawa niya ng getter and setter. Okay, so yan, chinek ko na yan. I'll just click generate. Ayan, tingnan nyo, meron na tayong code. Bilhin mo, hindi kaya nag-type, meron ka ng code ng getter and setter. Kaya nga nakalagay, get, kinukuha mo yung value. So, paano mo makukuha yung value? I-return mo lang yung value ng attribute. Ito. So, return mo lang yung account number. Paano mo babaguhin? I-specify mo yung bagong number. So, yung bagong number, yun ang magiging bagong value ng attribute. Kaya nga, this. Ibig sabihin ng this class yun. Account number. So, we are referring to this is equal to yung account number na in-specify mo dito. Yun ang magiging bago. So, more or less, ganun lang ginagawa ng getter and setter. Okay? Ulitin ko, yung get, kukunin mo yung value, i-return mo lang. Kaya nga, integer, kung integer, integer din yan. Kung string, string din. Ayan, so, i-return mo lang yung laman ng field ito. Kinukuha lang natin kasi ang value niyan. Pag isa-set mo, siyempre, pag nag-set ka, sasabihin mo yung value. Ito, dito may ilalagay yung value. So, yung sinabi mong value, yun ang ipapalit mo doon sa field. Okay? Then, ito yung static natin. So, yung static natin, may nakalagay din na public static in get, public static void set. Kaya lang, gusto ko nito, it's a read only. Nag-get lang natin, pero hindi natin siya pwedeng palitan. So, ito, i-erasein ko ito. Okay? Wala siyang setter. Kasi nga, read only, get. Pwede lang natin mabasa, makita yung value, pero hindi natin siya pwedeng palitan. Okay? So yan, meron na tayong basic na basic na class. Balik tayo sa driver, i-test lang natin. Okay? So
how do we create, paano ba mag-create ng object? So, mag-create ng object, class name, object name equals new class name, open, close. Ganyan ang pag-create ng bagong object or pag-instantiate. Ang term doon, yung pag-create ng object, ang term talaga dyan sa OOP is instantiate a class. Instantiate a class. Kasi gumagawa tayo ng instance of a class. Instance. Yung object is an instance of a class. Okay? So, instantiate. Or in other words, nakikreate tayo ng object. Ganun na. Baka mas layman terms yung nagkikreate tayo ng object. Pero sa programming parlance, ang tawag dyan is instantiating a class. Okay? We are instantiating a class. Yun yung mag-create ng object. So, for example, ano bang pangalan ng class name natin na bank? Bank, diba? Yan yung class name. Ayan, no? So, class name. Tapos, susunod, object name. Kunwari, lagay natin dito, Michelle. Yan yung bangko ni Michelle. Ayan. So, is equal to new bank, open, close. So, meron na tayong parang bank account o bank class o bank object ng pangalan niya ay Michelle. Yan. Kung isa pa, bank Joyce equals new bank. Yan. O, dalawa na yung bank na nandyan. Diba? So, meron ng Michelle, meron ng Joyce. So, nakapag-create na tayo ng instance ng object. Pero wala pang laman yung mga properties. So, pwede natin lagyan ng, kunwari, Michelle dot set. O, kasi lalagyan natin, di ba? Iseset natin. Ano, account number. Kung account number niya is 12345. Ayan, yun ang account number ni Michelle. Michelle dot set name. Michelle Kayabiyab. Tama ba? Kayabiyab ba ito ni Michelle? Michelle dot set address. Saan ba itong siya? Michelle. Wari lang Dagupan City. Michelle dot ano pa? Set account type. Set account type savings. Michelle dot set balance. Ang balance niya kunwari initially ay 100 pesos. Yan. So yan, ganun lang. Gamitin yung set. O, kunwari gawin din natin kay Joyce. Joyce dot set account number. Kunwari 1, 2, 3, 4, 6. Joyce dot set name. Joyce Jimenez Arponida. Joyce dot set address Binmali. Joyce dot set account type. Kunwari ang account type niya current. Yan, nakikita ko sa ano eh, diba? Joyce dot set balance. Kunwari lang 1,000 pesos. Yan, diba? So, yan, nag-set na tayo. Ngayon, kunwari, di-display natin yung record ni Michelle. Kukunin natin yung value. So, pag kukunin natin, anong gagamitin natin na method? Yung get, yung getter, diba? So, let's say, for example, i-display natin system.out.printf. Printf na gamitin ko. First, account number
percent %d, diba? Kasi decimal. Next, account name, percent %s, \n. Ayan, so siya nang gumagawa ng kwan. Account type, string, di ba? Kaya percent %s din, \n. Ano yung sa address pala? Ito. Address, percent %s, \n. And balance, natin percent .2f \n para may space. Yan yung format natin, di ba? Comma. Anong una natin i-display? Yan natin ito. Tapat natin para anong una natin i-display? Account number. So paano natin kunin yung account number ni Michelle? Michelle dot get account number. Diba? Tapos yung kanyang account name, Michelle dot get name. Address, Michelle dot get address, Michelle dot get account type, account type, tama. Michelle dot get balance. Yeah. Naintindihan? So pag dinan natin yan, bayatan na kami. So, main project. Ano ito? Ito. Bida eh. System.out get print out. Okay, wala nang nagrana. Right click ito. Run file mo. Oh. Di ba bank driver yung main ko? Ay, ito pala, bank driver pala. Pwede pala na right click ko. Run file. Ay, may error pa pala. Sorry. Hindi ko na-alis siya na yun. So, run lang. Okay, clean natin. Clean and build. Run. Yeah, so lalabas account number, account name, address, account type, balance 100. So yun yung ginawa nung program natin. Okay, dinisplay lang natin yan. So pag gagawin mo rin yung kay Joyce, ang gagawin mo lang, palitan mo lang ito ng Joyce, copy paste, palitan mo ng Joyce, di ba? Pero hindi ko muna gagawin yon. Gagawin ko na ito, yung pag-display ng ganito, gagawin ko siyang isang method nung class natin. I'm going to do it as a method of our class. Ang gagawin ko muna, I'm going to add another method here. So hindi lahat ng method lang getter and setter. Pilit tayong gumawa ng maraming methods kung ano yung appropriate doon sa class natin. So here, gagawa ko ng public void display. So i-display ko yung laman nung ito yung account mismo. So public void display. Nagawa akong public void display. So ang gagawin ko, kukopyahin ko lang ito yung pag-print kasi i-display ko lang yung account, di ba? So i-exit ko muna yan, i-paste ko dito.
Kaya lang, hindi dapat yung kay Michelle, yung overall, kung ano yung current na class. Kaya nga, tinan nyo, gumamit tayo ng this. This represents the current class or current object. So, ito, instead ng Michelle, alay ko dito ay this. 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 Okay? So, kanina, so na yan, public void display. Ito yun, open close. Kinapi-paste ko lang yung ginawa ko kanina. Pero pilitan ko ito ng this para generic siya. So, kanina sabi ko, kapag i-display mo naman yung kay Joyce, ganun din, papalitan mo lang yung Michelle ng Joyce. Pero, mahaba na yung code natin. Ngayon, dahil ginawa ko na siyang method, kung di-display ko yung account ni Michelle, lagay ko lang Michelle dot display. Kasi meron na akong display na method. Yung kay Joyce, lagay ko lang Joyce dot display. So, nire-reuse natin yung code, di ba? So, mas maiksi na yung mga susunod kasi nga, nagawa na natin yun dun sa method natin. So, this will now display the records of Joyce and Michelle. Yan. I-expand ko lang ito. Yan. Ay, hindi na naman niya ginawa yung kay Kwan. Nag-run ba siya? Run the file. I-recreate. May problema itong ano ko. Nirara niya palagi yung luma. Yan. So, nirebuild ko lang. Yan. So, it will now display yung Michelle and Joyce. So, hindi ko na ulit-ulit yung mahabang code, di ba? Kasi nilagay ko na dito as a method. Yan. So, meron na tayong method dyan. Okay? Next, gagawin pa natin ng kwan. Dadagan natin yung method natin. Okay? Ito muna. Hindi. Method ba muna? Ito muna. Paglagay muna ako ng constructor. So, dito. Lagay ako ng constructor. So, new lesson din ito. I think nandun din sa mga next lessons doon. So, paano ba maglagay ng constructor? Itong nandito, these are actually constructors. Ito yung bank dito. Hindi talaga yan yung name ng class. Kaya lang, ang name ng constructor is the same as the name of the class. Kaya parehas. Pero ito yung constructor talaga. And by the way, ano pa yan sabihin ko? Nakalimutan ko ito. Sige, bale muna. So, paano bang lagay ng name ng kwan? So, insert code din. Ayan o. May naglagay constructor. So, wag muna tayo mag-check. Click ko lang generate. Ayan. So, yan yung constructor natin. Ibig sabihin, pag nag-create ka ng instance ng object, ito, iraran ito ng gagawin ng Java yung code dito. Ang lalagay ko ngayon dito, yung count natin, lagay ko ng plus plus, ibig sabihin nagbibilang siya. Kaya alam natin kung ilang beses tayo nag-create ng bagong object. Okay? So, we can overload. Ano yung overload? Kapag yung yun pala yung ibig kong sabihin kanina. A constructor is actually a method also. It's also a method. It's a special type of method that will be executed every time na i-create mo or mag-create ka ng object. Okay? Lahat ng methods dito pwede nating i-overload. Anong ibig sabihin ng overload sa Java? Sa Java, ang ibig sabihin ng overload, yan yung gagawa ka ng method na may kaparehas ng pangalan pero magkaiba ng parameter. So, parehas ng pangalan pero magkaiba ng parameter. Ang tawag doon, overloading. So, dito, I can create another instance or another insert code, another constructor, pero ang ilalagay ko, meron siyang account number and account name. So, ilagay ko generate. Yan. So, dalawa na ang constructor ko. Yung isa, lalagyan ko palagi ng account number and account name. Tapos, lagyan ko rin ng count plus plus. Okay? Tapos, yan, meron na tayong get count dito. Ito natin
Okay? So, anong tawag dito? Constructor. Anong tawag doon sa parehas ng pangalan pero magkaiba ng parameters? Overloading ang tawag doon. That's called, ang term doon is overloading. Okay. Ngayon, dadagdagan ko pa yung method natin. I'm going to have public void deposit float amount. Pag nag-deposit ka, anong mangyayari sa balance? Anybody? Tatawag ba ako? Shopno. Shopno, ito. Yun ang nakita kong pangalan ito. Shopno Ronald Andre. Pag sa bangko, nag-deposit ka, anong mangyayari sa balance? Nandiyan ba si Shopno? O nag-login lang, hindi nakikinig? Shopno, nandyan? O absent? Shopno. Sir, yes po, sir. Ko na nga, absent yung Shopno eh. Nandyan lang, nag-login lang na hindi na. Fabia Josh. Ano mangyari sa balance mo kung nag-deposit ka sa bangko mo? Fabia? Sir? Ano mangyari sa balance mo kapag nag-deposit ka? Magkakalaman ba, sir? Ano yung magkakalaman? Ano yung ibig sabihin ng magkakalaman? Kunwari, 10,000 ang pera mo. Nag-deposit ka ng 2,000. Ano mangyayari? Magiging 10-2? 10,000 plus 2,000, 10,200. 10,200, sir. Ha? Ano? 10,000, magdadagdag ka ng 2,000, 10,200. Ayan. Madayang bangko yan ah. 12,000, sir. Magiging 12,000. Oh. So, ito, tingnan nyo yung code. This, that, balance. Yan yung balance, diba? Is equal to this, that, balance. Yan yung dating balance. Plus, idadagdag mo lang yung amount kapag ikaw ay nag-deposit. Naintindihan? Kasi nag-deposit ka, so madadagdagan yung balance mo. O pag nag-withdraw, Almendares, ano mangyayari kapag nag-withdraw? Naku, ayun ba, pati deposit lang. Sir? Ano mangyayari kapag nag-withdraw? Ano mangyayari sa balance? Pero mababawasan. Mababawasan. So, kunwari, 12,000, nag-withdraw ako ng 3,000, anong mangyayari sa balance? Oh, 12,000 yung balance ko, nag-withdraw ako ng 3,000, anong mangyayari sa aking balance? Almendares. Apelido lang nakikita ko ito sa... So, magiging 9,000 po. Magiging 9,000. 1,000. Okay. So, kung ito yung ang bagong balance mo is equal to yung dati mong balance, ibawas mo yung amount. Diba? So, yan yung kapag nag-withdraw. So, yan yung meron na tayong bagong method. Meron tayong deposit and withdraw. Ayan. So, pwede pa tayo magdagdag din dito ng kwan. Kunwari, meron tayong isa pang display na ito, copy-paste ko lang ito. Dalawa yung display ko, di ba? Pero parehas. Lagay ko lang dito ng in-i. So, actually, hindi ko gagamitin yung in-i na yan. Kunwari lang, meron, para mag-overload. Pero lagay ko lang dito is ano kaya? String temp equals. Ito yung ngayon yung string natin. Ito magiging plus. Ay, hindi. String
natin. Ito, kama dito. Yan. Yan, tama na yata yan. Tapos, i-display natin using J option pane. J option pane that show message dialog null temp. Yan. So, anong gagawin? Yan. So, actually parehas loading. We call that overloading. Kaya, tingnan natin. So, dito, sa back shell, pag nilagay ko yan ng parameter, tingnan natin kung ano mangyari. And, ito ang problema sa ito. Kailangan kong mag-rebuild palagi. Kasi kung hindi, ginagawa niya yung dati. May problema sa ito. Yan. So, nakita ninyo, yung kay Michelle, kasi naglagay ako ng 1, ang ginamit niya, J option pane. Okay? Pero yung kay Joyce, dahil walang 1, ang ginamit niya yung ito. System.out. Kaya parehas ng pangalan yung method, pero magkaiba ang gagawin. Yan yung tinatawag natin na overloading. Kung may parameter, yan. So, tinan natin ulit. Okay, gawin natin yan. Kunwari, nag-deposit si Michelle. Ano bang initial na balance ni Michelle? 100. That deposit, ano lang, di ba? Nag-deposit siya ng 50,000. Diba? Tapos, Michelle that display 1. Ano mangyari dapat sa kanyang account? Yan natin. So, ay, itong problema. Wala na yun. Kailangan ko clean ulit. Rebuild from scratch palagi. May problema sa NetBeans na ito. Yan. So, yan yung original na Michelle. So, 100 pesos. Okay. Nag-display ulit. Ito, pati si Joyce na. Ay, nilagay ko na Joyce pala. No, 1 na rin. 1,000. Tapos, babalik ulit. Display nyo ulit si Michelle. Diba? So, ngayon, tinan nyo. Yung 100 pesos ni Michelle, naging 50,100. Yan yung ito. Ito yung part na yan. Okay? Yan na natin. Okay. Pag nag-withdraw siya, nag-withdraw siya bigla ng 20,000. Pag display natin, yan. Clean ulit or build. Pwede na mag-build lang. Clean and build. Yes, lang clean and build din. Then run. So, yan yung original, 100. Ito, kay Joyce ito. Nag-deposit siya ng 50,000, naging 50,100. Tapos, nag-withdraw siya ng 20,000, naging 30,100. So, yan na yung mga examples ng methods. So, may deposit, may withdraw, etc. Kung ano man yung natin. Okay? Yan. So, this is an example of a class. Tawan na natin. Meron na tayong constructor. Yung i-display ko lang yung paano gamitin yung static variable. So, system.out.println count equals plus. Tingnan nyo kung gusto kong gamitin yung get, di ba meron tayong ditong get count. Ayan, get count. Pero tandaan nyo, static yan. Pag static yan, ang tawag dyan ay class variable. Bakit siya tinawag na class variable? Kasi hindi siya para sa object lang, but it's for the whole class kung may nilagyan mo ng static. So, that's why if I want to get the count, ang lagay ko nito, hindi yung Michelle or hindi Joyce.
kundi yung pangalan ng class, which is actually bank. Bank dot get count. Okay? Ano bang ginagawa nung count natin? Pag titinan natin, every time we create a new account, nag-add tayo ng 1. Okay, tingnan natin, i-run natin. So, yan yung kwan. Ay, hindi ako may problema dito. Kailangan ko mag-rebuild palagi. Hindi naman ganyan yung ibang kwan. Ito, medyo may... Ewan ko lang kung baka may settings lang dito na kung walang error yung nauna, hindi niya i-rebuild. Yan o. So, naglagay count equals 2. Diba? Count equals 2. Ito. Kasi nga, dalawang beses tayo naglagay ng account. Okay? Ngayon, kunwari, maglagay ako ng bank. Ano lagay ko rito? Mga mapangalan dyan ay Josh equals new bank. Tapos lagyan ko ng account number 12333. Tapos pangalan niya Josh Fabia. Hindi, yan lang nababasa ko dito sa screen ko. Yan. So mayroon na tayong pangatlo. Kanina ang lumabas lang count equals 2, di ba? Kaya pag niran ko yung program ulit, yan, nakalagay ng count equals 3 kasi nga meron na tayong bagong kwan. Kasi nga yun ang ginagawa ng program natin. Every time we create an object, it executes our constructor. Ito yung isa, ang ginamit natin yung constructor ito. So nakalagay din yan count plus plus. Natagdagdagan palagi yung count every time we create an instance of the object. And again, kapag static yan, it's a class variable. Kaya pag class variable, hindi yung pangalan ng object, kundi yung pangalan ng class ang ginagamit natin. Okay? So, actually yun. That's a demo. Siguro i-post ko na rin yung source code doon sa ating Google Classroom. Hindi lang, i-stop ko lang yung recording.